Hello mga ka-legit Dover Gods! Another positive news about GMA versus TV5 kung saan si MVP nga ay nakatanggap ng iba't ibang award ang kanyang network. Ano ba ang nakapalob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Of course, bago nga tayo tuluyang magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Gods na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyo pong panonood at pagsubaybay sa ating pong mga videos. Thank you so much. And now let's talk about our topic for today's video, kung saan kung dati po ang kompetisyon ng network, no, sinatawag na network war, ay nasa GMA at ABS-CBN. Pero dahil po sa pagkawala ng prangkisa at pagbenta ng kanilang mga assets, no, ng ABS-CBN, ito po'y katunayan talaga na dalawang network na lang ang naglalaban ngayon. Ito ay ang GMA7 at ang TV5. Hindi po or wala po sa hinagap nitong si MVP or Manny B. Pangilinan na mapapabilang ang kanyang network sa mga tinitingala ngayon, dahil po talagang almost karamihan po sa mga magagaling na actors and actresses ay kabilang na nga po dito sa network na ito. Although yung mga actors and actresses na galing po sa ABS-CBN na kasi parang ang nangyayari, yung ABS-CBN po kasi para silang nangungupahan, nagre-renta po sila ng airtime sa TV5 dahil wala nga silang prangkisa, na yun po yung nagiging platform nila para ipalabas yung mga programa nila. Pero syempre, meron ding sariling programa ang TV5 na kinikater. So, kabilang na dito, isa sa mga biggest surprise nga ng kapatid network na this coming November 17 ay lalabas na po yung kanilang pinakaunang Christmas Station ID. Kung dati po hindi naman pinapansin ng TV5 at hindi po interesado ang marami, pagdating po sa Christmas Station ID talaga, ang inaabangan lang ay ang GMA tsaka po ang ABS-CBN. But this time, kasama na po sa listahan dahil kasabay ng paglipat ng TVJ, kasabay din, nag-exodus din ang lahat ng mga legit Dover Gods na sumusuporta na sa lahat ng mga programa na meron po ang TV5. Kaya nga po talagang ang kompetisyon ngayon, grabe, parang sobrang higpit, dahil may mga naiwan din po sa kabilang network na talagang nanonood pa rin sa kabila. Pero syempre meron pong mga talagang kung saan yung TVJ nandun din po sila. So, kasabay nga nito ay diniklara nila na magkakaroon nga ng pagsasanib puwersa, kapatid, kapamilya at Dover Gods magsasanib puwersa para sa TV5 Christmas Station ID 2023. So, sa Instagram account nga ni JDL or ni Mr. Joey De Leon ay in-announce niya na kasama po sila at ang ilan sa mga Dover Gods at mga kapatid at kapamilya na magsasanib puwersa nga para dito sa kakaibang Christmas Station ID po nila. So, kasabay ng maraming magagandang balitang ito ay naglabasan din ng ilan sa mga news kung saan panalo nga at hakot award nga ito pong nasabing TV5 network. Number 1 is yung radyo po. Sa radyo, hindi lang sa telebisyon, kundi sa radyo ay nangunguna na po ang True FM. Dito tayo sa totoo. Ayan. So, ito po yung kanilang tagline. Mga parang pinalitan po nila ito mula po nang lumipat ang TVJ, which is EAT, which means ito ang true. Pinalitan din nila yung tagline nila, no? Sabi dyan, feel na feel ang maaga niyong pamasko, kapatid, dahil sa pinakabagong Nielsen survey nitong October 2023, ang Radyo 5 True FM na po ang nangungunang news and information station sa radyo. Biruin po ninyo yun, ha. Hindi nyo akalain na talagang patunay lamang ito na hashtag sa true. Yun. So, ito nga, no, yung True FM po ang siyang nangunguna, and kasabay nga po nito ay meron din po silang sabi dyan, number 1 news, public and service entertainment radio station in Mega Manila.
So, sila po ang tinanghal na number 1. Ang dami, may radio station po ang ABS-CBN dati, kaso parang binenta na rin po nila yung kanilang ginagamit na meron silang parang technology na ginagamit para po yung kanilang radio station ay makarating sa different provinces and different parts of the Philippines, ano. Kasi sabi nga nito ay kinilala din ang ito pong yung kanilang pinopromote na gandang morning kapatid, ano, kasi magmula po ng napabilang po si Miss Dimples Romana dito ay unti-unti rin nagigain din na rin po nila yung trust and popularity na tinatawag. Kaya naman congratulations sa nag-iisang MVP kay Manny B. Pangilinan. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol sa ating last updates. Unahin natin si Mr. Juan de la Cruz, kusinerong Lakway. Ano yan? 8717. AI Family, paparehistro ng Halosos Brothers sa IPO. Ayun. This is regarding po dun sa dun po sa issue po nila, no. Sabi naman ni Nina Carganila, di ko akalain na si Main si Ellen. Paulit-ulit kong pinapanood at ang dami kong tawa. The best at TBJ, EAT, God bless everyone. Ayan. Salamat po, Ma'am Nina Carganila. True po yan. Wala pong nakapag-anticipate that Main Mendoza is going to be the Ellen, no, AI, kabilang pala talaga siya sa AI family. At talagang kumbaga nabigyan niya ng hustisya yung kanya pong character dito. Kaya naman kino-congratulate ng lahat itong si Miss Main sa pagkakataong ito. And of course, another, sabi ni Mr. Manuel Ponce, madali lang patawanin si Main. Minsan, pinipigil niya lang dahil sa challenge ni Jose. Pero kapag normal lang yung sitwasyon, madalas sila ni Miles kung makatawa at humagapak ng tawa, grabe. True po yan. Umaga para dun po sa pagkakataon na yun, dun po kasi parang, parang lumalabas din yung ni Main, diba? Alam natin na, kaya nga ang sabi po ni Tito Sen, habang binubulong niya po kay Miss Main yun, diba, na huwag kang tatawa ha, kasi nga mamimigay siya ng 5,000 kapag napatawa nga si Main, diba? At isa yun sa mga talagang nakakatawang tagpo nila. Sabi ni Kampay, sa totoo magaling talaga din scriptwriter ng EAT kasi naisipan nila na hindi si Alan Kay ang gawing Ellen. Kasi kapag si Alan Kay pa rin yung sa personal as Ellen, wala nang excitement at tuwang mararamdaman ang manonood kasi expected na siya ngayon, kaya galing din ang naisip nila. Congrats EAT, legit Davar Cats. Totoo po yan. Kasi kung si Mr. Alan Kay pa rin po yung gumanap noon, parang wala nang element of surprise. 'Di ba? Kasi parang paulit-ulit na lang yung mga karakter nila. At syempre kapag siya pa rin yun, parang very hindi na ganun ka-exciting, 'di ba? So, salamat po sa inyo pong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. At kung hindi ka pa nakapag-like and subscribe, don't forget to like and subscribe for more updates.